Hi guys! Kamusta po kayo? So ngayon lang tayo nakapag-video dahil sobrang busy ko po sa trabaho. Guys, may kukwento ko sa inyo kung ano ba yung nangyari dahil nag-post ako nung nakaraang araw na about doon sa yung anak ko ay nabully sa school. Guys, hindi talaga may iwasan yung kahit naman sa atin sa Pilipinas ay merong mga bully talaga ng mga bata. At yun guys, ikukwento ko sa inyo, yung nabully po sa school ay si Jacob. So, nangyari, tumawag po sa akin si Petro at kunento niya sa akin kung ano yung nangyari. So, that time, nung tumawag siya sa akin, sabi sa kanya daw ng teacher na pinapatawag siya sa school kinabukasan. So, ayun nga, may angel. Nung pumunta yung asawa ko sa school, nagkwento yung teacher kung ano ba yung nangyari sa kanila. So, nagulat ako kasi nga sabi ni Petro ay may sinapak daw si Jacob sa school. Yun yung may angel, kunento po nung teacher ni Jacob kung ano ba yung nangyari talaga, ano talaga yung totoong nangyari. So, meron po pala may angel na classmate si Jacob na napaka-bully. At 3 taon na raw paulit-ulit yun sa school, sabi ng teacher. Tapos yung bata may angel ay talaga siyang nananakit talaga siya sa mga kaklase niya. So siguro ngayon lang niya na pagtripan si Jacob. Tapos tinanong ko sa asawa ko kung ano yung ginawa kay Jacob nung batang nambuli. Yung bata pala, hindi lang pala si Jacob ang kauna-unahang binuli noon, marami sa kanilang mga klase. Ang ginagawa daw ng bata ay yung ginagayan nung batang yun yung mga klase niya. Yung parang sinasakal gamit yung ganto niya. Yung ganto, tapos sa likod kanya hahawakan. Tapos may angel na ninipa din po yung bata. Ngayon, yun na nga po, si Jacob nga po yung napagtripan ng bata. Kaya lang nagkamali siya ng napagtripan dahil may dugong Pilipino yung anak ko. O lingid po sa kalaman yung may angel. Sa edad ni Jacob na yan at si kasi Daniel, kahit ganyang edad, kapag may time kami, magkakasama kami, tinuturuan ko sila ng boxing kasi may alam po ako sa boxing. Ngayon, ang sabi ng teacher, nung napagtripan si Jacob at sinakal at sinipa, ang ginawa daw ng anak ko ay sinuntok ng straight. As in sa mukha talaga, sapul yung batang nang bully sa kanya. At ang worst pa, sa sobrang galit daw nung anak ko, kumuha pa ng bag yung anak ko at hinampas daw talaga doon sa nambuli sa kanya. Nangyari, yung nambuli ay hindi man ang nambuli ang umiyak, si Jacob ay hindi umiyak. Kaya noong tumawag sa akin si Petro na may sinapak daw si Jacob sa school, ang sabi ko sa kanya, huwag mong papagalitan si Jacob, huwag mong tataasan ng boses, kausapin mo siya kung anong nangyari. Dahil yung anak ko, sabi ko, si Jacob, kahit si Daniel, kahit yung panganay kong anak, hindi basta-basta yan nag-i-start ng gulo, hindi basta-basta yan nag-i-start ng away. Huwag na huwag mo lang sisimulan siya o huwag mo siya sasaktan kasi puprotektahan niya yung sarili niya. Yan yung tinuturo ko sa kanila. Kahit ako, ganun ako. Sa kanila, hanggat kaya niyong umiwas, or kung kaya niyo umiwas, magsumbong kayo sa teacher, yun yung gawin niyo. Pero kung yun na nga na kailangan mo namang syempre ipagtanggol yung sarili mo, so ginawa nga ni Jacob. Ayun nga lang talaga may angel, as in na straight to yung bata sa mukha. So kinakausap ko si Jacob na sabi ko, tama naman na pinagtanggol mo yung sarili mo kasi sinasakal siya, sinipa. Tama din naman na ipagtanggol, pero next time sabi ko kung kaya mong umiwas ka kasi syempre sa part ko may angel, si Petro sa part niya, proud siya kasi sabi ni Petro ko, yung anak daw niya ay matapang at kaya niya pagtanggol yung sarili niya. Siyempre sa part ko na nasaktan din ako nung ginawa doon sa anak ko, sinakal tapos di ko nga ginagayan yung anak ko eh. Sinakal at sinipa, masakit yun. Pero parang naawa din ako doon sa bata kasi sapul daw talaga sa muka. Tapos umawat lang yung teacher nila. Kasi nga si Jacob dumampot na ng bagat, dinampas daw talaga doon sa bata. Saka may angel, sabi ni nung teacher niya na marami na raw nagrereklamo doon sa bata na yon. At tinanong ko si Petro, kasi syempre si Petro po yung nakikipag-usap sa teacher. Kinausap din daw ni Petro yung bata na sabi no ni Petro na sabi niya, bakit mo sinasaktan yung anak ko ng ganon? Bakit mo sinasakal? Bakit mo sinisipa? O sabi ni Petro, tingnan ko anong nangyari sa'yo. Tapos yung bata daw, lumapit daw dun kay Petro at sinipa siya sa paa.
Tapos sabi ko, hala, sabi ko, ibig sabihin napaka-wild pala nung bata na yun. So sabi ko, baka hindi siya normal na bata or ang mga bata kasi may angel. Alam niyo yan, siguro may mga doctor dyan o may psychiatrist na mga follower ko. Kasi ang isang bata, hindi basta mananakit yan ng kapwa niya estudyante or mga kaibigan or yung nakikita niya lang o nakakasama niya kung walang dahilan sa kanila sa loob ng tahanan. So, yun nga ma-angel, may history pala yung bata na yun at naawa din ako sa kanya sa totoo lang. Siguro yung galit niya o yung galit niya na unsama ng loob niya sa loob ng bahay ay doon niya lang na lalabas sa pananakit sa mga klase niya. So, imagine may angel na 3 taon na pala yung pabalik-balik sa school tapos ganun at ganun pa rin. So, yung bata na yun ay sa lokal din, na Romanian din. Pero sila yung klase ng Romania na yung tinatawag na GPS. Kasi ang mga Romanian katulad ng asawa ko mga white. May Romanian din na mga brown or hindi naman ganun sila kaitim pero mga brown talaga sila. Yun yung nambuli kay Jacob. At yung mga katulad nila, yun yung matatapang dito talaga. At yun yung mga sinasabi nung ibang mga ano na yun, ang tawag doon, yung mga follower, no, hindi sila yung talagang mga follower, yung mga basher ko, yun yung sinasabi nila na gumagawa ng masasama, yung nagpipickpocket, yung nandudukot, yun yung mga Romania na yun yung tinutukoy ko sa inyo. Pero, syempre, hindi lahat naman na katulad nila mga GPS is ganun lahat ang mga ugali nila. Kumbaga parang iba-iba naman talaga ang ugali ng tao at hindi ibig sabihin na yung race nila ay ganun na lahat. So, yun, sana naunawaan nyo. Ano lang talaga ako, as in, parang kampante tuloy ako na si Jacob ay hindi basta-basta mabubuli. Kaya sabi ko sa inyo, kaya sabi ko din kay Petro yan, pag pinapagalitan ko yan si Jacob, pinagsasabihan ko, makikinig yan, tatawa-tawa lang yan. Hindi mo basta-basta mapapaiyakin si Jacob. Pero ang inaano ko si Daniel, kasi si Daniel mababa ang luha nun. Kaunting paghalit mo lang dun, tahimik na yan, tapos tumutulo ang luha. Kaya, kinabahan ako kasi sabi ko, tanungin mo, kausapin mo rin yung advisor ni Daniel, kasi baka mamaya, ay may bully din doon, paano yung anak mong yun, sabi ko. Alam mo kasi guys, sa public school dito sa Romania, hindi mo talaga maiiwas yung mga bully, lalo na kung yung anak mo ay katulad ko na half-half sila, half Romanian, half Asian. So hindi naman sila totally talagang katulad ng figure ng totaling Romanian. So as in mabubuli talaga sila. Pero anyway, hindi naman lahat ay ganun na bully yung mga classmate ni Jacob. Kasi nga yung iba ay marami na rin kaibigan si Jacob sa school at magaling na magsalita fluent na rin sila ng salita ng Romanian since na nag-start sila mag-school. Guys, yun chika ko lang talaga sa inyo. Talagang iba talaga pag may dugong Pinoy. Walang ma-angel pag tinuturuan ko sila mag-boxing, tinuturuan ko sila ng left, right hook, jab, at saka yung uppercut, yung straight. Tinuturo ko yun doon sa mga bata. Kung ba parang exercise lang nila. Kaya lang hindi ko talaga maisip na magagamit niya pala yun sa self-defense niya. Pero anyway guys, talagang sobrang proud ako kay Jacob. Pero hindi pa rin maganda kasi nakapanakit siya ng kaklase niya. Pero paano naman yun? Hayaan niya lang nasakalin siya or sipain siya ng ganun. Kaya nag-init din si Jacob at nasaktan din niya yung kaklase niya. Grabe no, as in ilang taon pa lang si Jacob napatawag na si Petro sa school. Ay, natatawa kami mag-asawa habang nag-uusap kami. So yun guys, nakwento ko lang naman sa inyo. Comment down below kung anong masasabi nyo. Yung mga katulad ko dyan na may mga anak na katulad ko nakatira dito sa ibang bansa. Tapos nabully na rin nyo ba yung anak nyo? Tapos anong nangyari? Anong ginawa nyo? Ako kasi yung anak ko talaga ang bumawi. Hindi pa rin talaga ako maano sa utak ko kung ganun pala mag-react si Jacob. Yung alam niyang nasa tama siya, ipagtanggol niya yung sarili niya. So, yun lang guys, hanggang dito na lang. See you again. Alam niyo po, hindi po ako makapagluto ngayon. Kaya hindi ako nagko-cooking vlog kasi nga po, ayan oh.
Ayan, naglaba na ako. At meron na po akong washing dito sa bahay. Bali, dinalan po ako ng may-ari ng apartment. Tapos ito, yan, may lamesa na rin tayo. At may isa akong upuan dito binigay sa akin nung may-ari ng apartment. So, hindi lang ako makapagluto dahil pag nagluto ako dito, mangangamoy yung mga damit ko. Kasi alam nyo naman, garsonera lang to, nandyan lahat. Nandito lang, nandito na lahat. Yung may kusina ka, may toilet ka, nandito na lahat. So, yun lang guys, yun yung chika ko sa inyo about sa mga anak ko. At yun, ayos naman sila doon, may Angel ay kami magkausap. Hindi lang ako makauwi ngayon dahil mahaba yung bakasyon ko ng 23, pauwi ako ng probinsya. So, yun. Kaya sinusulit ko yung trabaho ko ngayon kasi syempre, yung trabaho ko ngayon ay hindi na basta-basta part-time. Regular na to at company yung pinagtatrabahuan natin. So, yun lang guys. Maraming salamat. Kung ano masasabi niyo sa video ito, don't comment down below and share nyo na rin kung gusto nyo para awareness na rin yan. At syempre, kwento nyo naman sa akin kung nangyari na ba to sa mga anak nyo at ano yung ginawa ninyo.